dala nila? Yung pagpasok, Rhea, yung pa yung hinahanap natin doon sa mga sa CCTV na nakuha. Kasi ang nakunan lang yung paglabas. Yung pagpasok, walang ganong kaming nakita na kahalintulad na damit. Sa Baguio, iba-iba kasi entrance ng mall din, no? Lahat ng mga entrance, Rhea, meron tayong CCTV sa Robinsons. Aha. At yun, pinag-aralan naming lahat kahapon. Maaaring pumasok sila ng iba ang damit or kung nakapasok man, baka hindi nahagip ng CCTV camera. Yung pagpasok ng baril, isang bagay pa rin yung pinapaalam po doon sa mga investigador natin dahil despite the inspection na ginagawa, bakit nakapasok pa yung mga short firearm lang yung nakita nating ginagamit nila pagtakbo palabas. Aha. Nagbihis gwardiya ho ba itong mga suspect? Wala namang lumalabas na ganon sa initial na investigasyon kasi ordinary shirts, yung kanilang suot palabas, ang inaalam natin kung merong nga pumasok pa ba na naka-uniforme ng gwardiya pero initially sa CCTV wala kami nakita kahapon na ibang grupo. Pero general professional ho yung grupo, no? Mukhang pinag-aralan talaga. Hindi pa natin masabi kung gaano sila ka-professional. What is clear is that mabilis yung pagkakagawa nila. Yung exit na ginamit nila doon lamang sa gate facing Ortigas, kung saan paglabas mo doon, marami ka nang pwedeng takbuhan, no? If you turn left after the Meralco building, pwede kang dumiretso, papasig, pwede kang kumanan, at marami ka nang ibang pupuntahan doon. Sa kung ilan po ang talagang tinutugis natin, meron na ho ba tayong figure, Director? Initially, 3 yun, pero merong mga reports na nagsasabi na 4 sila, meron nakabantay sa labas. Lahat ito ay hindi pa tukoy sa ngayon. Kung may kasabwat ho na tagaloob, kasi nga napakahirap ngang magpasok naman ng high-powered firearms. That's a possibility, Rhea. That's a possibility. Alright. Sa investigasyon ho, magkano ho ba ang natangay nitong grupong ito? Wala pa rin kahapon na ibibigay kasi pinahanap ko pa yung teller kahapon Dahil after the incident, nawala yung teller. Kaya pinahanap pa natin siya until na-locate siya, mga past 4 o'clock na yata yun ng hapon at kinakausap pa rin siyang mabuti upang ma-declare kung magkano nga ba yung dala-dala nung hapong yon. Director, hindi lang po ito yung unang pagkakataon na nalusutan itong mga malls ho natin, ano? May nakikita ho ba kayong medyo parang lax ang security dito ho sa naturang mall na ito o may butas ho when it comes to security? Kaya nga pati yung director natin ng Civil Security Group, si Police Director Meneses, ay akin na rin inatasan dahil siya yung nakakasakop sa mga security agencies at dapat malaman na kung bakit may mga ganung pang pangyayari. Pinatatawag ko nga yung mga security officers, security supervisors upang mapag-usapan uli ng ating liderato doon sa PNP under General Meneses naman kung ano pa ang dapat nilang i-improve sa sistema. But precisely makikita natin, siguro ang medyo kakulangan dito, na lagi naman naming sinasabi sa kanila, kung pwede silang magdagdag ng mga detectors. Ito yung mga walkthrough, kung saan yung hindi mahahagip ng kanilang visual na inspection, dapat makuha na sa technical. Kasi pati granada ho nakapagpasok, Hindi naman sapat yung stick lang din. May mga gumagamit pa ho ba na ganun lang, di ba? Yung stick lang ho ang pinang-check ho ng bag. Karamihan nga ay visual lang ginagamit dito, yung mga stick, pinabubuksan ng mga bags. Pero matagal ko ng rekomendasyon ito sa kanila na dapat bumili na sila lahat ng mga walkthrough, mga detectors, yung mga technical upang sa ganun, yung hindi makita ng naked eye natin, makita na ng mga equipment. Director, pinag-iisipan nyo bang i-impose na ito at hindi lang rekomendasyon? Actually, we cannot impose it dahil, alam mo, ang mga sangkot dito, yung mga security agencies, sabi nila, medyo mahal daw talaga ito, but this is needed. Kasi nga, if we want to ensure na maprotektahan lahat, yung establishmentong kanilang sinisecure, dapat meron silang ganito. Mensahe lang po sa ating mga kababayan, lalo na syempre pa weekend, dagsayan usually sa mga malls. Paano ho mapapanatag itong damdamin naman ng ating mga kababayan? Siguro kailangan lang po natin ng vigilance kapag meron pong mga napapansin din sila, i-report agad nila sa kinauukulan.
Kasi meron po tayong shared responsibility rin bilang isang citizen na i-report na rin, no? Lahat ng ating makikita, lahat ng ating mapansin, while the PNP is doing its best. Siguro kailangan pa rin po namin yung tulong ng mga mamamayan. Alright, maraming salamat po sa inyo at magandang umaga. Maraming salamat po. PNP Chief Police Director General Nicanor Bartolome. Karambola ng tatlong sasakyan sa EDSA Mandaluyong huli sa CCTV. Para sa detalye, may live report si Lala Roque. Lala? June, maulan ngayong umaga, kaya naman yung sa mga magmamaneho ngayong umaga ay dapat maging alisto para iwas sa aksidente dahil madulas ang kalsada. Kagaya na nga lang nitong napuna ng MMDA CCTV na nangyaring multiple collision dyan sa may EDSA Reliance sa Mandaluyong southbound. Alas 12:40 ng tanghali at makikita niyo po sa video sa bandang kaliwa na tuloy-tuloy ang daloy ng mga sasakyan. Ito yung papuntang southbound. Nang magpula ang stoplight, mapapansin ang paghinto ng closed van at SUV, pero ang pickup truck ay tila hindi nakapagminor agad. Bumangga ang pickup truck sa likuran ng SUV na dahilan naman upang mabangga rin ng SUV ang likuran ng nasa harap nitong closed van. Nagtamo ng UP ang likuran ng closed van at SUV at ang harapan ng pickup truck. Wala namang naiulat na nasugatan sa pangyayari. Nagpuntang MMDA sa insidente para mag-assist sa trapiko at pinapunta sa Traffic Bureau ang tatlong driver naman ng sasakyan. Kaya muli, June, ating paalala, ingat lang po sa kalsada. June? Maraming salamat, Lala Roque. Nagsilikas ang may 100 katutubong mangyan na nakatira sa paanan ng bundok sa Baco, Oriental Mindoro dahil sa banta ng baha. Narito ang report ni Emil Sumangit. Katatapos-tapos lamang maghapunan ng mga kababayan nating mangyan nang balikan ko sila sa kapilya kung saan sila pansamantalang naninirahan. Nagpasya ang kulang sa 100 katutubo na iwan ang kanilang mga tirahan sa paanan ng Mount Halcon dahil sa patuloy na pag-ulan sa tuktok at ang biglaang pagbulusok ng tubig mula sa bundok. Kundi sa mga upuan at luhuran ng kapilya, naglatag lamang ng tela sa sahigang iba at doon na nagpahinga. Tumigil lang malakas na ulan sa mga bayan sa paanan ng bundok pero nananatili pa rin daw ang banta ng pagtaas ng tubig. Isa sa sinasabing nasukatan ng mga residente kung